Okay, let's start. Let's have a word of prayer. Father God, we would like to ask for your guidance. We are studying your word, specifically prophecy. We ask for the Holy Spirit's guidance so that we will understand correctly. Help us. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So, nung Tuesday, naalala niyo kung ano yung topic natin ng Tuesday? The sign of allegiance to God. Yon, yung sign of allegiance to God o kaya yung pagkakakilanlan ng ating pagiging matapat sa Panginoon. Yan. At napag-usapan natin, yun yung tungkol sa Sabat. Okay? At nabanggit din natin nung ano na yun, nung lesson na yun, na meron tayong tinatawag na yung man of sin o yung bukod sa man of sin, yung man of the lowless one. Yan. So, ang pag-aaralan natin ngayon, yung may kinalaman dito sa tinatawag nating beast. Yan. Ano sa Tagalog ng the beast? Ano nga ba yung Tagalog na ginagamit natin na salita dyan? Hayop. Hayop? Okay, so yung hayop is yung less na nakakatakot na salitang ginagamit natin, the beast. Pag sinabi natin, sa Pilipinas nga, pag sinabi natin yung beast na ginagamit sa work, Halimaw. diba? Halimaw. Pwedeng kabayo, pwedeng kalabaw, pero yung mas nakakatakot na salita na ginagamit natin sa Tagalog dito, yan, halimaw. Yan. So makikita natin sa prophecy, yung word na halimaw, ginagamit yan. Okay. Sa Bible, isa sa pinaka strongest na warnings na binigay para sa last days ay yung tinatawag nating receiving the mark of the beast. Napag-aralan natin dati yan na sa Revelation, makikita natin talagang strong yung message na binibigay ng Bible tungkol sa pagtanggap nitong mark of the beast. Pero bago natin ma-identify yung mark, kailangan ma-identify muna natin kung ano o kung sino yung beast. Okay? So, ang gagawin lang natin ngayon is titingin lang tayo ng mga Bible verses at uugnay natin yon sa world history, sa ilang mga prophecies para ma-identify natin kung sino itong the beast. Okay? So, mag-start tayo sa question. Ano yung warning na ibinigay ng Panginoon tungkol dito sa pagsamba dito sa halimaw? So, what warning does God give against worshiping the beast? Makikita natin yan sa Revelations chapter 14, verse 9. At itong Revelations 14 verse 9, mas kilala natin ito sa tawag na yung third angel's message. Kasi dito sa Revelations 14, mayroong tatlong anghel na nagbigay ng kanilang mga mensahe, mga message. At itong nasa verse 9, ito yung pangatlo. Kaya ang tawag natin dito, third angel's message. Ang nakalagay, at isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos, na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero.
So, yung message ng third angel is warning. Ang sabi niya, kung sino man ang sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan. O, di ba? At tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. So, kinakailangan malaman natin, ano ba itong tanda na itong sinasabi dito na pwede daw matanggap sa noo o kaya sa kamay. At sumasamba sa halimaw. So, may kinalaman ito sa worship. Di ba? Pagsamba ang pinag-usapan natin, worship ang pinag-usapan natin, ah meron itong kinalaman sa Diyos. Siyempre, di ba? Dahil ang Diyos lang ang dapat na sinasamba natin. Pero itong halimaw na to, gusto niya, siya rin yung sambahin. So again, ito yung third angel's message. Binibigyan tayo ng warning. Huwag sumamba sa halimaw at tanggapin ang kanyang tanda. At kung titignan natin sa Revelations 18, may karugtong din yung yung warning. Sa Revelations 18, medyo urgent yung ang sabi sa Revelations 18 verse 1, after these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons. Tapos, ang sabi doon sa verse 4, and I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, unless you receive her plagues, for her sins have reached to heaven, and God has remembered her iniquities. So yung message na ibinigay din sa Revelations 18, come out of her, my people. So it seems, dun sa Babylon na yun, merong tao ang Diyos, di ba? At sinasabihan sila na lumabas kayo dyan. Kasi kung di kayo lalabas dyan, madadamay kayo. So yun yung nakita nating message na ibinibigay dito ng third angel. Okay? So, punta tayo dito sa next question. Why is God opposed to the beast power? So, bakit itong halimaw na to, itong beast power na to, is kumakalaban sa Diyos? So, opposite sila. Yun yung ibig sabihin ng oppose. Hindi sila pwedeng magkapareho. Hindi sila pwedeng magkakampi. So, kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay sumasamba, hindi ka pwedeng sumasamba pareho sa Diyos at dito sa halimaw. So, bakit ang Panginoon ay opposed dito sa this power na to? Revelations 13 verse 1, at nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat, may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. So, alam nyo sa Revelation, di ba? Prophecy, mga symbols ito, napag-aralan na natin dati ito, kaya huwag kayong masyadong magtaka dun sa mga words na ginagamit dito, kasi mga symbols siya. At sa kanya mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. Ang halimaw, ito is nasa verse 5 to 7, ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay. Yung palalo is hindi natin masyadong ginagamit na word ngayon yan. Ano yung ibig sabihin ng palalo? Sa mga millennials siguro hindi alam yung ibig sabihin niya. Ano yung ibig sabihin ng palalo? Kasinungalingan. Ano? Kasinungalingan. Hindi ko masyadong narinig. Pag sinabing isa kang Kasinungalingan. palalong anak. Yan. Mayabang po, arrogante. Ayun, mayabang, arogante, no? So yun ibig sabihin ng palalo. Sa English, yung ginamit na word yan is pompous o kaya boastful.
So, mayabang, arugante, no? Nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan. At pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan, 42 months. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan. Gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ipinahintulot dito din sa kanya ng makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. So hindi lang siya sa Diyos nakipagdigma, pati sa mga banal, sa mga saints. At pag sinabi nating saints, again, hindi ito yung mga namatay na tao, na mababait, tapos sa sobrang bait nila, iginawa sila ng mga rebulto. Hindi, ano? Sa Bible, ang saints ay yung mga taong nananampalataya sa Diyos, mga sumusunod sa Diyos. Okay? So itong halimaw na to, nakipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. So binigyan siya ng authority for 42 months. Sa loob ng 42 months na yan, namayagpag siya. Ibig sabihin, naghari siya, di ba? Pinahintulutan siya na ma-persecute niya yung mga saints. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. At itong halimaw na to is world power. Ito yung makikita natin sa huling ito. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. So, bakit oppose ang Panginoon dito? Kasi, unang-una, nagsasalita siya ng mga palalong bagay, mga katapastanganan. So, sa English yan, mga boastful things, saka blasphemy. Pag sinabi natin blasphemy, hindi lang lapastangan sa tao. Ito. Tandaan natin, ang kanyang dinidigma dito, di ba? Ang Diyos. At pati na rin yung kanyang mga banal. So, pati langit di ba? Sa langit nakatuon yung kanyang pakikidigma. So, no wonder, ang Diyos ay opposed dito sa beast power na to. Kaya, binibigyan ng warning yung mga tao na huwag kayong sumamba at huwag kayong tumanggap ng mark of the beast. Okay. So, hindi lang sa Revelation matatagpuan itong tinatawag nating beast. Sa writings din ni Paul, makikita natin ito. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 4, ang tawag ni Paul dito, kung matatandaan nyo, na discuss natin ito last Tuesday, ang sabi ni Paul, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan. Sa English, ang taong makasalanan, man of sin, o kaya the lawless one. Okay? Yung taong walang batas. Ang anak ng kapahamakan, siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Yan. So, sinasummarize lang dito ni Paul kung bakit oppose ang Panginoon dito. Kasi, itong taong makasalanan na ito, itong man of sin na ito, sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. So ito palang halimaw na to, inilagay niya yung sarili niya bilang Diyos. Di ba? Up to the point na nauupo siya sa templo ng Diyos. So napag-aralan na natin yung sanctuary dati. So may idea na tayo kung ano yung ibig sabihin nito na ilagay ang isang tao sa templo ng Diyos. Okay? So yung sanctuary services na kung saan doon ipinapahayag ng tao yung kanilang pananampalataya pag sila nagkakasala, humihingi sila ng tawad. So itong halimaw na to, nauupo sa templo ng Diyos
at pinapahayag ng kanyang sarili na Diyos. So, gusto niyang palitan ng Diyos o kaya gusto niyang siya ay maging Diyos. Sa verse 8, at kung magkagayoy mahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipunin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. So, although binigyan siya ng authority for a period of time, naka-plano na kung ano yung mangyayari dito sa man of sin na ito o dito sa halimaw na to. Pag dumating ang Panginoon, di ba, sa kanyang pagdating, ang sabi dito sa verse na to, siya ay pupuksain. So, naka-schedule na siyang mapuksa. Na ang tawag ni Paul dito is man of sin o kaya yung lawless one. Sa Revelation, ang tawag natin sa kanya, siya yung beast. So, sa Bible, hindi lang dito sa Revelation, sa New Testament natin makikita itong beast power na to. Napag-aralan din natin dati yung aklat ni Daniel. Diba? Sa Daniel chapter 7, ipinaliwanag din, ang tawag nga lang sa Daniel chapter 7 is little horn. Ang sabi doon is yung munting sungay. Pero kahit munti siya, lumaki siya. Diba? So, ano yung makikita nating pagkakapareho dito sa beast power na nasa Revelations 13 at yung little horn na nasa Daniel chapter 7. Basahin natin sa verse 25. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. So sa English, yung may guhit na yan, yung a time, times, and half a time, napag-aralan natin dati yan, ang ibig sabihin ng time o isang panahon sa prophecy sa Bible is 1 year, isang taon. Okay? Pag sinabing times, merong S, ibig sabihin plural, 2 taon. So yung isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, pag tinotal mo yan, is 3 kalahating taon. Yan. At alam nating lahat na sa loob ng isang taon ay merong ilang buwan? 12. 12. Okay, so 12 buwan sa loob ng isang taon. Kung meron kang 3 kalahating taon, ilang buwan? Lahat yun. po. 42. Ayan. So, ina-expect ko si Bong ang sasagot yan. Ayan, mathematics. So, 3 kalahating taon, 42 months. So, kung matatandaan natin kanina sa Revelations 13, binigyan ng kapangyarihan yung beast ng 42 months para lupigin yung mananampalataya, yung mga saints. Itong little horn sa Daniel 7, siya rin ay nagsalita laban sa kataas-taasan. Naalala nyo yung kaninang binasa natin din sa beast sa Revelation 13. Siya din ay nagsalita ng mga palalong mga bagay sa langit, ito sa kataas-taasan. At dito sa Daniel 7, lilipulin niya ang mga banal. So, pareho sa Diyos, sa langit, at sa mga banal, nakikipag-away itong little horn na to. At the same period of time, siya binigyan ng authority. Dito is 3.5 years. Sa Revelations 13 is 42 months. Okay? So, ito ay napag-aralan na natin sa prophecy dati na sa prophetic interpretation. Ang one prophetic day is equals 1 literal year. At sa prophecy, ang 1 month is hindi
minsan 28 days, minsan 30 days, minsan 31 days. Hindi. Ang 1 month is 30 days. So, another question sa math, 42 months sa isang buwan, sa isang month is 30 days. Ilang araw, ilang days lahat yon? 1,260 days. Ayun. So, alam ko, kinalculate na ni Jenny kanina. So, 1,260 days. So, itong time period na to, ilang beses natin itong makikita sa prophecy, Daniel, Revelation. It's either time times and half a time, 3.5 years, o kaya 42 months, o kaya 1,260 days. So, lahat yung period of time na yun, pare-pareho lang yan. So, makikita natin, ginagamit itong time period na to, may kinalaman sa beast, di ba? Doon sa halimaw, o kaya dito sa little horn. Kaya makikita natin, isa lang yung pinag-uusapan nila. Hindi lang yun. Pag tinignan natin yung unahan ng Daniel 7, makikita natin gumamit ng mga hayop si Daniel para isalarawan yung nakita niya. So, napag-aralan na rin natin ito dati. Quick review lang siya. So, si Daniel 7 nakakita ng leon. Umahon ito sa sa dagat, Leon, oso, at leopardo. Yung pang-apat is isang halimaw na hindi niya ma-describe. So, matatandaan niyo yung mga hayop, di ba? Leon, oso, leopardo, yung hindi ma-describe na halimaw, na bakal yung ngipin. Sa Daniel yan. Pagdating natin sa Revelations 13, makikita natin yung description. Halimaw na umahon sa dagat. Pareho sa Daniel 7. May 10 sungay. So, yung pang-apat na halimaw, doon sa Daniel 7, 10 din yung sungay niya. May 7 ulo. Pag binilang natin lahat yung mga hayop, mga ulo ng hayop sa Daniel 7, 7, di ba? Isang ulo ng leon, isang ulo ng oso, 4 na ulo ng leopardo, di ba? So, tapos yung yung pang-apat na halimaw. So, meron din silang 7 ulo lahat. At verse 2, ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. Ang kanyang paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. So makita natin, pareho yung mga hayop na ginamit dito. Okay? So, yun yung mga makikita nating mga palatandaan na pareho yung halimaw sa Revelations 13 saka yung little horn sa Daniel 7. But of course, ang pinaka malinaw na katibayan na pareho sila, yung activities nila pareho. So, punta tayo ngayon dito sa history, saka sa geography. Yeah? Out of what kingdom did the little horn arise? Tandaan natin yung Daniel chapter 7. Pareho lang yan sa Daniel chapter 2 na merong 4 na kaharian. Di ba? Ito, alam niyo na ito, yung 4 na kaharian na to. Yung una is Babylonia, pangalawa is Medo-Persia, pangatlo ay Greece, pang-apat is Rome. So, ang question dito, itong little horn, saan siya lumabas na kingdom? Ano yung kingdom na pinanggalingan niya? Sa verse 7, saka sa verse 8, ito yung makikita natin. Pagkatapos nito ay nakita ko sa pangitain sa gabi, ang ika-4 na halimaw na kakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. So, pang-4 na halimaw. Ito ay may malaking ngiping bakal, ito ay nananakmal at lumuluray, at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya, at siya ay may 10 sungay.
So ito yung pang-apat, di ba? So bawat halimaw nagre-represent ng kingdom. So yung pang-apat na kingdom yung pinag-uusapan natin dito. Verse 8, habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. So dito lumabas yung munting sungay. So sa gitna ng 10 sungay ng pang-apat na halimaw, lumitaw yung munting sungay. At sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Kaso sa paglitaw nitong munting sungay nito, 3 doon sa 10 na unang sungay nabunot. Narito, sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Ayan. Yun na naman yung word. Palalo. Pakita natin yun sa Revelations 13. So kung titignan natin itong Daniel 7 and 8, ano yung sagot doon sa question? Saang kingdom nanggaling itong little horn na to? Sa Rome. Yung pang-apat. Di ba? Yung pang-apat na kingdom sa Daniel chapter 2 sa Daniel 7 is Rome. Yung halimaw na kumakatawan sa Rome, meron siyang 10 sungay na alam natin, kumakatawan doon sa 10 daliri sa Daniel chapter 2. Pero paglabas nitong little horn na to, nabunot yung 3 sungay. Yan. So, Daniel is prophetic book din ito. So, alam natin, mga symbols ito. At napag-aralan natin dati na yung Rome, actually walang sumakop na kingdom sa Rome. Di ba? Yung Babylon, sinakop ng Medo-Persia. Yung Medo-Persia, sinakop ng Greece. Yung Greece, sinakop ng Rome. Pero sa Rome, walang sumakop. Ang nangyari sa Rome, mula sa loob, nagsimula siyang masira. At galing dun sa kingdom ng Rome, nagkaroon tayo ng iba-ibang nasyon. Yung tinatawag nating mga divided nations sa Europe. Di ba? Pero, among this, sa gitna ng Europa, lumitaw itong munting sungay. Yun yung nakikita natin dito. Itong munting sungay na to, lumitaw sa gitna ng Europa. Okay. So, tawagin natin na yung Rome is, yung pang-apat na kingdom is pagan Rome. Okay? Pag sinabi nating pagano, anong ibig sabihin na? Pagan. Pagan. PayPal room. Ano ibig sabihin ng pagan? PayPal room. Maraming gods po. Oh, maraming gods o kaya hindi naniniwala sa isang Diyos. Hindi sila naniniwala sa tinatawag nating Creator God, di ba? Yung Diyos sa langit. Marami silang worship na God. So, yung pang-apat na kingdom, dahil yun naman talaga sila, marami silang God, hindi sila naniniwala sa God of Heaven. Tawagin natin silang pagan Rome. Para lang malinaw sa atin kung ano yung lumabas galing dun sa pagan Rome. Okay? So, ano yung nangyari dun sa Roman Empire, dun sa pagan Rome? Na siyang naging dahilan para lumabas itong little horn. Okay? So, sa Daniel chapter 2, which is alam ko familiar kayo, di ba? Sa bandang huli ang nakasulat, at magkakaroon ng ika-4 na kaharian, kasintibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak sa lahat ng bagay. At gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ng lahat ng ito. So, description yon. Sa Daniel chapter 7, description yun ng yung pang-4 na halimaw. Okay? Anong nangyari dito? Kung paanong iyong nakita na mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad, ng magpapalayok ay may bahaging bakal. Ito ay magiging kahariang hati, yung divided nations ng Europe. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayan nito, yamang iyong nakita na ang bakal ay kahalo sa luwad.
So yung pagan Roman Empire, nahati siya. Actually, nahati-hati. Kasi hindi lang sa dalawang bahagi siya nahati. Nahati-hati sa 10 bahagi. At dahil nahati-hati siya, nagkaroon ng pagkakataon itong Little Horn na lumabas. So, nakita natin ano yung event na nangyari and after nun, lumabas yung Little Horn. So, ano yung timing na lumabas itong Little Horn sa Daniel chapter 7? Kasi gusto natin ma-identify ito. Gusto natin siyang makita sa world history para matibay yung ating basihan sa pag-identify dito sa beast. Sabi sa Daniel 7:24, tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari. At may isa pang babangong kasunod nila. So, nabuo na yung 10 kingdom, okay? Nahati na yung pagan Rome. At pagkatapos na mangyari yon, saka lumabas itong Little Horn. So again, hindi siya kasabay ng mga naunang 10 kaharian. Nauna munang lumabas yung 10 kaharian nung mahati yung pagan Rome. Pagkatapos nun, lumabas itong Little Horn. Siya ay magiging kaiba kaysa sa mga nauna. So, paano paraan kaya siya na iba, no? So, isa na naman itong palatandaan. Ang sabi dito, siya magiging kaiba. At kanyang ibabagsak ang 3 hari. Yun palang ibig sabihin. Na nung lumabas yung Little Horn, nabunot yung 3 sungay. Ang ibig sabihin nun, nung lumabas itong Little Horn na to, siya ang naging dahilan para ibagsak yung 3 hari o kaya 3 kingdom doon sa 10 kingdom na yan. Kung titignan natin yung world history between year 351 hanggang 476 AD, doon nahati yung Rome. Okay? World history ito, kaya pwede nyo itong research sa Google. So, pagkatapos nito, nagkaroon ng power struggle sa Europe. Pag binasa natin yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 and 8, ang nakalagay dito, it arose, ibig sabihin yung man of sin, ano? It arose as a political power after the 10. But Paul notes in 2 Thessalonians, ito, that though not ruling politically until pagan Rome was taken out of the way, it was already present in his day and would continue until Jesus' second coming. So nakalagay dun sa 2 Thessalonians 2 verse 7 and 8, for the mystery of lawlessness is already at work. So sabi ni Paul ng panahon niya, nagwo-work na siya pero hindi pa siya yung nag-exert ng authority. Only he who now restrains will do so until it is taken out of the way. So kaya hindi pa siya nag-exert ng authority nung panahon ni Paul kasi nandun pa yung pagan Rome. So nakuha niyo yung sinasabi ni Paul dito. Si Paul din pala, meron siyang binigay na prophecy. Na yung lawless one, hindi pa siya mabibigyan ng authority habang yung pagan Rome nandun pa. And then the lawless one will be rebuilt. So pag na-taken out of the way na yung pagan Rome, yung paganism, pag siya ay nawala na, di ba, yung lawless one, doon na siya magsisimulang maghari. Whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. So nung una iniisip ko sa Revelation saka sa Daniel lang makikita yung prophecy tungkol dito sa halimaw na to, sa beast power. Si Paul pala sa 2 Thessalonians, nagbigay din siya ng prophecy tungkol dito. Itong man of sin na to, existing na siya nung panahon ni Paul, pero hindi pa siya binibigyan ng authority. Nagsimula lang siyang mamayagpag, ibig sabihin maghari, nung yung pagan Rome ay nawala na.
So, yun yung makita natin sinabi sa verse 7 ng 2 Thessalonians chapter 2. So, yun yung timing na lumabas yung little horn. Na nung yung pagan Rome, as an empire, nawala. So, nawala yung pagan Rome, lumabas yung 10 divided nation, at dito sa divided nation na to, lumabas yung little horn. So, very interesting tignan niya sa world history. So, yung Bible parang history book siya. So, what happened to the three kingdoms before the little horn arose and exercised kingly power? So, yung tatlong sungay na nabunot, yung three kings, ano yung nangyari sa kanila? Di ba? Nabasa na natin kanina. Habang tinitignan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay, at sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. So sa Bible, pag sinabing ang isang sungay o ang isang puno ay nabunot sa ugat, ang ibig sabihin nun is terminated, exterminated, nawala, nabura na sa mapa. Okay? So minsan meron binibigay na prophecy sa Bible, halimbawa si Nebuchadnezzar, di ba? Magkaroon siya ng dream, isang puno, pero pinutol yung puno, pinutol, pero hindi binunot yung ugat. So makikita natin na temporary lang. Di ba? Nabaliw si Nebuchadnezzar ng 7 taon. Pagkatapos nun, bumalik uli siya sa pagiging hari. Kasi hindi binunot yung ugat. Pero itong tatlong sungay na ito, nabunot sa mga ugat. So ibig sabihin, nabura. Di ba? So kung titingnan natin sa world history, doon sa 10 kingdom, tatlo doon, yung tinatawag nating Heruli, Vandals, saka Ostrogoths. Ito yung mga pangalan ng mga barbaric kingdom na nawala. Bakit sila nawala? Pag tinignan nyo yung history, ito kasing tatlong kingdoms na to, oppose sila sa spiritual supremacy ng bishop ng Rome. Okay? 10 yung hari, yung 7 doon, nasa panig ng Bishop of Rome. Pero itong tatlo, ayaw nila. So, anong ginawa? So, yung mga army ng 7 kaharian na yun, lalong-lalo na yung army ng France, di ba? Sila yung naging instrument ng Bishop ng Rome para itong tatlong kingdom nito is mabunot. Di ba? So, yung Heruli, na-destroy sila noong year 493. Yung Vandals, na-destroy sila ng year 534. At yung huli, yung Ostrogoths, nabunot sila sa Roman Empire noong year 538. So mahalaga yung year na yon, yung 538 AD. Kasi dito sa 538 AD, yung mga sumasalungat sa Bishop of Rome na siyang naging Pope, di ba? Kasi siya yung spiritual leader. Nawala yung mga sumasalungat sa kanya noong 538 AD. So pag wala ng opposition, ano na mangyayari dun sa Bishop of Rome? Siya na yung naging authority sa Europe. Hindi lang sa Europe, di ba? Pati yung mga known civilization na nakapaligid sa Europe noon. So, nagsimulang mag-exercise hindi lang ng religious authority, kundi ng civil authority ang Pope noong 538 AD. So, mahalagang punto yan ng history kasi yung kaninang time na tinitingnan natin, yung 1,260 days, 42 months, 3.5 years, doon mo sisimulang bilangin. Kasi yun yung panahon na binigyan ng authority yung halimaw, di ba? So, pag yung period of time na yon, sinimulan mo sa 538 AD, malalaman mo kung saang taon babagsak, di ba? Kung hanggang saan matatapos. So, ang next question, okay, world history again. What religious political power
So, kaya ako inilagay na religious political power kasi hindi lang siya political power katulad ng mga ibang kaharian. Yung mga ibang kaharian, may hari, political power sila. Wala silang kinalaman sa religion. Pero itong little horn na to, kakaiba. Nabasa natin kanina sa Daniel chapter 7. Kakaiba siya. Paano siya naging kakaiba? Kasi hindi lang siya political power, religious power pa siya. So doon sa horn pa lang, binigyan siya ng mata, ng bibig, nagsasalita siya ng mga kapalaluan laban sa Diyos na nasa langit. So, pag sinabing Diyos na nasa langit, alam natin, religious na to, di ba? So, nung 538, anong religious political power ang lumabas galing sa dating kaharian ng pagan Rome? Revelation 17:3, saka 4, ito yung makikita natin. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan, na may 7 ulo at 10 sungay. Ayun naman, sounds familiar, di ba? 7 ulo, 10 sungay. Nakita na natin yan sa Revelation 13. Verse 9, saka verse 18, kailangan dito ang pag-iisip na may karunungan. Ayan. Pag sinabi yan ni John, ibig sabihin, magbibigay ako sa inyo ng clue, magbibigay ako sa inyo ng symbol, gamitin nyo ang pag-iisip, okay, ng karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. Sila rin ay 7 hari. Okay. So, yung 7 ulo, 7 hari. Pero bakit sinabing 7 bundok? Okay. So, additional clue. Di ba? Ang babae na iyong nakita ay ang dakilang lungsod na naghahari sa mga hari sa lupa. Okay. So, ito palang binibigay na clue dito is naghahari, isa siyang lungsod, city, na naghahari sa mga hari sa lupa. At yung kanyang 7 ulo ay 7 bundok at 7 hari. Hanapin niyo sa may Google niyo rin, hanapin niyo, City of the Seven Hills. Yan. Tignan niyo kung anong city yung makikita niyo. City of the Seven Hills, makikita niyo, yun yung city ng Rome. So, noong 538 AD, galing gusto sa pagan Rome, ang religious political power na lumabas, yung siyang papacy. Pag sinabi natin papacy, yung system ng Pope ng Roman Catholic Church. Sila yung lumabas sa Rome. Nagsimula silang magkaroon ng civil authority, hindi lang religious. Okay? Nag-exist na sila before. Pero hindi sila nag-exert ng civil authority. Nagsimula lang sila mag-exert ng civil authority noong 538 AD when Emperor Justinian declared the Pope the ruler of Rome. Okay? So, yung Emperor ng Rome, ibinigay niya yung kanyang trono sa Bishop of Rome na naging Pope. Di ba? Nangyari yan noong 533, pero hindi nagsimula yung kanyang authority ng 538. Kasi may kinakailangan siyang mga linisin, di ba? So yung 3 kaharian, yung natitirang kaharian, nung nalinis niya na yan, nagsimula na siya mag-exert ng civil authority. At for a period of time, siya yung hari, di ba? So kahit yung mga hari ng ibang kingdom, takot sa Pope. Takot silang ma-excommunicate. Kasi pag sinabing excommunicado ka, ibig sabihin, pinutol na yung iyong ugnayan sa langit. Wala ka ng kaligtasan. Kahit yung mga hari, takot. Takot na kalabanan ng Pope. Kasi, pag sinabihan silang excommunicado ka, anong isipin nila? Di ba? Sila ay mapupunta sa impyerno, di ba? Hindi lang sa buhay na ito. So, yun yung pinatatakutan ng mga hari dati. Natapos lang itong authority na to noong 1798.
Pag tinignan natin sa history, nagkaroon ng French Revolution, di ba? Tapos si Napoleon, pinadala niya yung isang general niya, si General Berthier, di ba? Hinuli ang Pope sa Rome, dinala sa France, sa France, ikinulong, at doon namatay. So at that point, iisipin natin, natapos na, di ba? Natapos na yung paghahari ng Pope. So, isang prophecy na natupad to, di ba? Ang sinabi kasi yung halimaw, yung beast, yung little horn, magkakaroon siya ng authority for 3.5 years, 42 months, o kaya 1,260 days. Prophetically, makikita natin 1,260 years yon. Pag binilangin mo yon galing sa 538 AD, mapupunta ka sa 1798. So, anong klaseng mga salita ang sinasabi nitong little horn? So, ito yung sinasabi ng little horn. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang mga kautusan. So, ganito katindi itong little horn. Hindi lang siya nagsasalita ng mga palalong bagay laban sa Diyos, kanya ring iisiping baguhin ang mga panahon at ang mga kautusan. Just imagine, kaya niyang baguhin o iisipin niyang baguhin ang kautusan ng Diyos. Dahil nga iniisip niya na siya ay Diyos, di ba? So, iniisip niyang baguhin. So, kaya ang ginamit itong word is iisipin. Kasi wala namang magagawa ang bawat isa na baguhin ang batas ng Diyos. Mag-i-illusion lang siya na bago niya, maraming susunod. Pero at the end, hindi niya mababago ang kautusan ng Diyos. So, ano yung gagawin nitong power na to, itong beast power na to sa mga saints, sa mga mananampalataya? Ang sabi, at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. 3.5 years. So, just a simple explanation kung paano natin ito malalaman. Yung one day, one prophetic day is equals one literal year. Pag tinignan mo yung Numbers 14:34, makikita mo itong prinsipyo na to. Tapos, sa Ezekiel din, makikita mo yung prinsipyo na yan, one day is equals to 1 year. Pag ginamit natin yung principle na yan, 42 months, 1 month, 30 days, 1,260 days. 1 day is 1 year, magiging 1,260 years. At nabanggit natin kanina, 538 AD, nabura yung tatlong nation na to. Di ba? Yung huling kingdom, Ostrogoths, nawala na sa mapa. So simula nung 538 AD, nagsimulang maghari yung papacy dito sa known civilization ng panahon na yan. Pag nagsimula ka sa 538 AD, babagsak ka sa 1798 AD. At doon sa 598 AD, doon nasugatan, di ba? Yung ulo. Ang sabi sa Revelations 13 verse 3, ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay hindi gumaling. Nasugatan at matinding sugat kasi ikamamatay eh. Pero hindi siya namatay. Ang nangyari pa at ang buong lupa ay namanghang sumunod sa halimaw. So itong pinag-uusapan nating beast power na to, yung little horn, naging very powerful siya simula ng 538 AD hanggang 1798. 1798, parang nawala, so nasugatan, pero hindi siya namatay. Hindi na tuluyang nawala. Lumitaw uli siya. At nung lumitaw uli siya, ang sinabi dito,
ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. So Revelations 18:3, ito yung nakasulat. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. The kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. So yung mga iba-ibang bansa sa buong mundo, yung mga powerful na mga tao, naging kaalyado nitong halimaw na to, itong beast na to. Kaya yung buong lupa, namangha, sumunod dito sa halimaw na to. At sa mga nakita natin mga ebidensya, sa titingin ko, iisang power lang, makikita mo lahat yung mga palatandaan dito. Simula nung panahon ng Rome, pagan Rome, lumabas galing sa pagan Rome, na mayagpag for 1,260 years. Ito yung tinatawag nating Dark Ages. Sa history, hanapin mo Dark Ages. At after nitong Dark Ages nito, 1798, parang nasugatan siya. Eksakto, di ba? Yung ibinigay na prophecy, 1,260 years, 1798. Pero hindi doon natapos, lumitaw ulit siya. Ngayon, ano yung mahalaga nating malaman ngayon? Ang mahalaga nating malaman ngayon, dahil may warning sa Revelations 14, ang sabi doon sa warning is, huwag kayong sasamba dito sa halimaw na to. At huwag niyong tatanggapin yung marka niya. Kasi pag tinanggap niyo, makakatanggap din kayo ng puot ng Panginoon. Yeah. So, ang sinasabi dito sa Revelations 18 verse 4, may mga tao ang Diyos dito sa kung tawagin sa Revelations 18 ay Babylon. At ang panawagan ng Revelations 18:4 dito sa mga taong ito. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. So sa loob nitong sistema na to, di ba? Sa Roman Catholic system, sa loob ng sistema, maraming tao ang Panginoon na sincere, na gusto nilang malaman ng katotohanan. Gusto nilang sumunod sa Diyos. Kaya tinatawag sila ng Panginoon. Ang sabi dito, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay. So, hindi mga tao ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, mga sistema. Yung beast power na to is sistema. So, yung papacy system ng Roman Catholic Church. Pero sa loob nitong malaking simbahan na to, maraming tao dito ang Diyos, ng mga sincere, na tinatawag ng Diyos. Lumabas kayo para huwag kayong madamay. Kasi, nakita natin sa Revelations 18 at sa pangalawang message ng angel, ang sabi niya, Babylon is fallen. So dito makikita natin yung pagmamahal ng Diyos. Ayaw niya na may mapahamak. Kaya sinasabihan niya na sila, lumabas kayo. Ang sabi ni John, sa John chapter 10 verse 16, and other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Ang sabi ni John, ang Panginoon ay may mga tupa sa ibang kawan. At kinakailangan kuhanin niya itong mga tupa na to doon galing sa ibang kawan para sila ay mailagay doon sa kawan ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na maligtas sa mga tao. Kaya siya ay kumakatok, di ba? Siya ay tumatawag. Ang question is, makikinig ba ng mga tinatawag? So, ito yung lesson natin tungkol dito sa beast na to. Before tayo mag-quiz, meron kayong question?
At ginawa nating medyo challenging yung quiz natin ngayon. Kasi last time is karamihan sa inyo is perfect, di ba? Meron kayong question? Bong, may question si Bong. Elder Roland, tanong ko lang po, yung Adventist lang po ba yung nagsasabi nito na ang Catholic ang tinutukoy dito sa prophecy na to? Actually not, ano? Nung bago pa magkaroon ng Seventh-day Adventist Church, yung Seventh-day Adventist Church is nabuo lang naman noong 1863, di ba? Opo. So, pag isa yan sa magiging topic natin yan sa Sabado, yung history ng Seventh-day Adventist Church. Kasi nagsimula ako siyang pag-aralan at very interesting siya. So, bago nabuo ang Seventh-day Adventist Church, yung mga pioneers natin, galing siya sa mga iba-ibang Christian denomination. Galing sa Methodist, sa Lutheran, sa Baptist. At nung panahon pa lang nila, yung mga nag-aaral ng prophecy, in-identify na nila na yung beast, yung little horn, ay yung papacy ng Roman Catholic Church. So, hindi lang Seventh-day Adventist Church. Ngayon, nagsimulang magkaroon ng mga ibang interpretation sa prophecy. At napag-aralan natin ito dati, merong futurist, di ba? Merong preterist, tayo historicist. At dahil dito sa ibang interpretation na to, nagkaroon ngayon ng mga panibagong interpretasyon, yung mga iba-ibang simbahan. Pero kung babalikan mo, yung tinatawag nating Second Great Awakening, so mga late 1700, early 1800, karamihan ng Protestant churches in-identify yung papal system na siya yung beast. Nasagot ba yung question mo? Opo. So, ibig sabihin, yung ibang nagsabi nito, existing pa rin po hanggang ngayon. Siguro, pero tulad ng sinabi ko, mas naging popular na yung ngayon yung mga bagong lumabas na interpretation. Yung mga futurists. So yung mga futurists kasi is para sa kanila karamihan ng prophecy is mangyayari pa lang in the future natin ngayon. So pag sinabi nilang 'yon, okay, nawala na sa picture yung sa litrato yung yung papacy, di ba? Okay. At kung titignan natin is sa ngayon, bihirang-bihira yung church na nagtuturo ng ganitong malaliman na prophecy. Pero pag tinignan mo yung mga Bible scholars nila, meron silang mga turo. Hindi lang tinuturo sa mga pangkalahatan. Si Ate Janet, may question si Ate Janet. I'm sure nakakarating naman sa Roman. Na-mute ka, te. Net, naka-mute ikaw. Ano yung Hello? question mo, te? Ayan, nakawala ka sa internet. I'm sure nakakarating naman siguro sa Roman Catholic yung mga studies ng ganyan ng mga Protestant tayo. May mga instances na ba na sinagot nila yung issue tungkol dyan na kayo yung tinutukoy na kayo yung beast. Meron na bang parang paliwanag sila tungkol doon pag-acknowledge o pag-deny anything na ano? Oo. Actually is, kung titignan mo, hanapin natin sa history kung saan nanggaling yung futurist way ng pag-interpret sa preterist. Makikita natin yan, galing yan sa mga Catholic. Nag-atas sila ng mga Bible scholars nila. Nalimutan ko yung pangalan pero madali naman siyang hanapin. So, nag-commission sila ng mga Bible scholars nila para mag-develop ng mga alternative interpretation ng prophecy.
So yung futurist sa preterist, pag tinignan natin yan, mga Catholic priests, mga theologians ng Catholic Church, nanggaling yung ganong interpretation. So yun yung way ng kanilang pagsagot yan. So dahil malinaw na malinaw sa pinag-aralan natin, makikita mo yung di ba? Lahat ng palatandaan tumuturo sa Roman Catholic Church sa papacy. So ano yung pwede nilang gawin para mabago yun? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi kami yan, di ba? So kinakailangan magkaroon ka ng alternative way ng pag-interpret ng prophecy para mawala sa inyo yung spotlight. Yun yung ginawa nila, yun yung sagot nila dito. So, medyo mahaba-habang yan, istorya. Pero kung hahanapin natin kung saan ang galing yung futurist sa preterist way ng pag-interpret ng prophecy, nanggaling yung sa Roman Catholic Church. So, hindi ito usapang kanto na, anong sabi mo? Ako yung beast? Hindi ako yung beast. Ikaw yung beast. Hindi ganon. Sophisticated ito. Di ba? So, kinakailangan meron kang set ng turo, di ba? Para masabi mo na hindi kami yan, di ba? Yung sinasabi diyan na halimaw, lalabas pa lang yan sa future. So, para kang may pinagbintangan na may namatay. Ikaw siguro yung pumatay. Sabi mo, hindi ako yung pumatay, di ba? Ito yung dahilan kung ba't hindi ako yung pumatay. Tatanong mo, sino yung pumatay? Ewan ko, basta hindi ako yung pumatay. So, ganun yung nangyari. Nakadevelop sila ng another way na pag-interpret ng prophecy para mawala sa kanila yung tatak, yung label na sila yung beast o yung little horn. Meron pa tayong question? Okay, so kung wala na tayong question, examine yourself. So ito yung ating quiz.